Mga Kawikaan, 16 na kabanata. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, Diyos lang ang nakatatalos. Itiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Lahat ng nilalang ng Diyos ay mayroong wakas at ang masasama sa kaparusahan babagsak. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayabang at walang pagsalang sila'y parurusahan. Ang kasalanan ay ipatatawad kung tapat ka sa Diyos. Malalayo ka sa kasamaan kung sa Kanya'y matatakot. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, pati kaaway niya ay Kanyang maaayos. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan, at sa negosyo ay ang katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang tatag ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang ibig pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Pagka nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan at taglay na buhay. Higit pa sa ginto ang karunungan at kaalaman. Mahalaga kaysa pilak ang unawang tinataglay. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mabababa na kasama ng mahirap, kaysa managana sa pakikihati sa mapagmataas. Ang marunong makinig ng payo ay mananagana, at mapalad ang sa Diyos naglalagak ng tiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay awit sa ibang diwa. Ang karunungan ay may pang-akit sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Ang magiliw na pangungusap ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain ang tao'y nagsisikap, upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay panay kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang apoy na pumupugnaw. Ang taong may masamang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at ang mapaghatid dumapit ay sumisira ng magandang samahan. Inuupatan ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubunsod sa landas na masama.
Mag-ingat ka sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga puting buhok ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit buhat kay Yahweh ang kapasyahan.